napagalitan nyo yung DPWH, pero yung totoo, the corruption starts with Congress owning contractual companies, these construction companies, and getting alleged kickbacks. So, will you call them? Well, ang trigger po for the Tri-Committee to invite anyone, including legislators, including... No, will you call Zaldico? That's a direct question. Yes, if he is named as a part of anomalous deals, then he will be asked... Iharap nyo. Pwede ba? Kahit sa Lunes, iharap nyo itong si Ko. No? Meron siyang slope. Isipin mo yung slope, wala man lang kahit kawayan lang, wala Puro lupa. Nako po. Yun ang anong emergency power ang ibibigay sa presidente? Kayo na po ang magkusa dyan. Na yung pera po ng bayan, wag po ninyong lalaruin yan. Sa Martes kasi, Nelson, uumpisahan ko na yung flood control investigation sa Blue Ribbon. Blue Ribbon na po ito. Blue Ribbon yayari na sila. Challenging yan. Mahirap talaga sa laki ng problema kinakaharap natin dyan. Ngunit ako naniniwala kapag ka nakipag-cooperate ang mamamayan. Anong may emergency na ibibigay sa Pangulo? Kaya nating imbestigahan yan, makipag-cooperate lang ang taong bayan. Tama. Matukoy natin. Yan mga kasama hinahamon na tayo ni Senator Marcoleta. Makipag-cooperate tayo lahat. Dito sa investigasyon ng Blue Ribbon. At unang-unang imbestigahan, itong si Balulong, pangalawa si Ko, at alamin kung sino yung mga kasabwat nito. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, paki-like and share ang video. Abangan natin ang investigasyon sa Martes. Hanggang sa muli. Bye-bye! Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Doble karma ang inabot ni Tikbalang yan. Yan ang maririnig at mababalitaan na narin ngayon. At ito, bakit nag-resign at nagbitiw sa pwesto itong si NBI Director Santiago? Naku, baka mamaya nangangamoy baligtaran na. Mukhang ayaw na, sumunod na. Pakiwari lang natin, bakit magre-resign? Siguro hindi niya na nagugustuhan itong patakbo ni Bungitngit at itong patakbo ni Balulong. Kaya siguro, alam mo naman hindi natin may pagkakala itong si General Santiago, maka Duterte to. Oo, siguro na pwesto lang ng mga bongit nitong ni Bungitngit, wala, no choice. Siguro sa paninindigan, hindi niya na maatim ang mga pinagagawa ng mga bakulaw, magre-resign. Alamin natin yan mamaya At sa ganang mamamayan, ang banat ni Senador Marcoleta dito sa paninindigan niya. At Karen, naku, ito na. Ano ito? Diretsahang sinupalpal. Oo, si Ridon. Naku, ito. Magandang talakayan yan. Pero bago natin simulan natin talakayan, reactions and likes and shares, samahan mo na subscribe at i-bell all nyo para meron ka natatanggap na notification. At mamaya sa dulo ng ating video, yung shoutout ko sa inyo, abangan nyo rin. Simulan natin to. Pasok! Mukhang doble karma ito para kay Vice Ganda. Muling binanata ni Senator Rodante Marcoleta si Vice Ganda matapos gawin siyang paksa ng katatawanan sa isang concert. Gate niya, may hangganan ang pagpapatawa, lalo na kung panlalait na sa kapwa. Kung makapintas ka daw itong si Vice Ganda sa kanyang kapwa, akala mo siya ay perpekto, walang kamalian. Dito yang kasarian ni Vice Ganda, nasilip ni Marcoleta at pinagdiinan. Aniya, sino bang tao na masasabi mo ng walang kapintasan? Tama! Lahat naman ng tao, meron. Pero wag mong gagawing katatawanan yon. Lalong-lalo na ikaw ang maraming kapintasan. Siya nga, may problema siya sa sarili niya. Hindi niya malaman kung lalaki siya o babae siya. Sa naging pahayag na ito ni Senator Marcoleta ay pumabor ang taong bayan sa kanya. Makatotohanan naman talaga ang binanggit ni Marcoleta. Tama. Tila doble na ngayon ang karma ni Vice Ganda. Dahil sa pusapan ngayon sa social media kung tuluyan na bang pinalitan si Vice Ganda bilang mukha ng McDonald's matapos ipakita. Ano na ito? Pwede mangyari, pwedeng hindi.
Pwedeng pinalitan, pwedeng papalitan. Bakit lalabas si Miss Hart? Kung mahirap no? Tigilan na kasi ang pangungutya. Tigilan na ng pagpapatawa na mayroong patumbok. Yan ang problema sa iyo Oo, masaya ang taong bayan pag nagpapatawa ka. Given na yun. Diyan ka sumikat, di ba? Ngayon, ang problema, meron kang pinahapyawan, alam mo naman yung pinahapyawan mo, mahal na milyong Pilipino. Ano nangyari? Nagkaroon ka tuloy ng problema sa Davao. Nagkaroon ka ng problema sa mamayang Pilipino. Ngayon, iyak ka ngayon dahil yung mga sponsor mo, sigurado, iyak kang malala ito. Pero bago tayo magsimula dito sa usapin ng kay Director General Jaime Santiago, nagpasa ng irrevocable resignation. Matindi yun Bakit ba? Ano ba ang dahilan yan? Sabi sa paninira sa kanya, naku, ito na, sinisistemahan na. Baka kasi ayaw niya nang pumanig sa mga bakulaw at lalong-lalo na dito sa kay Bungit-ngit, sinisiraan na ho. Ganyan naman sila, di ba? Kunyari, pinagre-resign. Yung pala, meron silang gustong makita at meron silang gustong ilagay sa pwesto. Natatandaan nyo ba? Yung kay Arnel Secretary Ignacio. Di ba pinalitan siya? Kunyari pinag-resign, yun lang pala ang problema. Papalitan lang pala siya. Di ba? Gusto natin marinig? Pakinggan natin ito. Ano ba yung usapin diyan? Para malinaw. Wait lang. Sir, ito yan Yung balita na yan, pakita natin. Ano yung mga, pinagre-resign ka daw kamo o magre-resign ka talaga? Ano ba yung totoo, sir? Nagpasa ng irrevocable resignation kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago. Ito'y may petsa na August 15, 2025 at magiging epektibo agad kapag may naitalaga ng kapalit. Nakasaad sa liham ni Santiago na may mga taong may masasamang interes sa kanyang posisyon na patuloy umanong gumagawa para siraan ang kanyang pangalan, kaya't minarapat na lamang nitong magbitiw sa pwesto. Sa huli, nagpasalamat ang opisyal kay Pangulong Marcos sa pagkakataong ipinagkaloob sa kanya upang maging bahagi ng kanyang administrasyon. Samantala, ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, wala pang tugon ang Pangulo hinggil sa resignation ni Santiago. Hindi kaya dito si General Santiago napipisil din na pwedeng maging ombudsman? Hindi natin alam Kaya alamin natin sa mga susunod na panahon. Nagbitiw sa pwesto dahil sa paninira laban sa kanya. Marami kasing may hangad sa kanyang pwesto. Kaya siguro, sira dito, sira doon, yun ang tanging nilang ginagawa para mawala na sa pwesto at mag-resign ang mama. At yung mga nangangarap maging director, tuluyan ng mas mapasa kanila ang kanilang mga minimithi sa buhay. Di ba? Hindi masamang Kaso nga lang, kung may maapektuhan ka, hindi masamang mangarap maging NBI director, o secretary, o anumang pwesto. Ang mahirap kung sisiraan mo lang ang tao para ikaw ay ikaw ang mamuno, wag naman. Bakit? Ito naman baka mamaya pinatatanggal ni Bungit-ngit at may papalit. Yun lang naman yan dalawa lang naman yan Kung may hindi niya, kung talagang si General si Director ay talagang naaasar na dahil sinisiraan siya, o dahil naman pinagre-resign dahil may gusto ipalit sa kanya. Abangan natin yan. Dito, investigasyon ni nangingitim sa Taal Lake, Palpak. Yan. Maganda tong usapin na to. Attorney Topacio, birahin mo nga yan si nangingitim. Mahilig magsisisisid pala to si Boy. Oo, kaya pala. Hindi nangangayayat dati. Sa Taal Lake. Walang nangyari doon. Walang DNA. Wala. Yung iba naman na may DNA, hindi naman nagmamaya. Okay. Yun na nangyari. Opo. So, para
hindi naman masabi kung walang nangyayari. May inaresto silang 2 tao. Yun, para may maibita naman sila. Yung isa, ginagamit daw yung ATM na doon yung ATM na yun, pagmamaari, noong missing sa Bungero. Hindi natin alam kung napulot lang niya yun, pero inaresto siya. Yung isa naman, nakita sa CCTV kasama nung missing sa Bungero. Bago nawala. Hindi naman natin alam kung nagtanong lang kung anong oras yun o nagpasindi ng sigarilyo. Basta nakita ka kasama ng missing sa Bungero. Ikaw ay aarestuhin na. Talagang kampanay natin mag-time check. Pagka nakakamali ka pa sa oras, hindi ka magkakamali sa oras. Kapag ikaw ay nakikinig sa DWIZ. Para alam nyo, late na kayo. Maaari lang kayo magkamali. Baka magkamalan nyo, yung isang staffer namin ay yung Kabataan Party List kasi kamuka. Yun ang maaari kayo magkamali doon. Ganon. At saka makakalain yung si Mang Fred ay si Alcusi. Yan, doon kayo maaari magkamali. Ito pa isang pagkakamali. Opo. Yung sinisid. Yung sinisid ni Boying Remulla. Yan. Mahilig magsisisisid pala to si Boying Remulla. Sa Taal Lake? Oo, kaya pala. Medyo nangangayayat dati. Oo, sa Taal Lake. Walang nangyari doon. Walang DNA. Walang DNA. Kaya wala. Na nakuha. Yung iba naman na may DNA, hindi naman nagmamatch. Hindi nagmamatch sa kasiyan. Kaya alam mo, in-interview yung mga police. Sabi nila, anong bang gagawin nyong investigasyon? Sabi nila, unang-una identify namin yung mga nawawala. Number ano pa, sabi ng reporter, dadive kami sa Taal. Kukunin, titingnan namin kung may mga buturon. Nakakita naman sila, mga liliit na mga buto. Buto! Tinignan nila, walang DNA. Tinanong sa kanila, nung nakita nyo walang DNA, anong susunod yung gagawin? Di DNA po. Wala nga DNA, hindi po DNA. Ano yung DNA? Di namin alam. DNA. Di namin alam. Ayos ka, sir. Bakit walang special effects na tawa? Nakatulog yata yung tech natin, Joke yun. Joke yun. Kahit ulit. Katawa, kahit ulit. Yun. DNA nga, ganda-ganda ng joke ko. DNA, di namin alam. Pambira. Kahit ako mag-joke dito, walang tawa. Anong klaseng special ito? Mag-re-resign na ako rito. Hindi nyo tinatawanan yung mga joke ko Don't do that. Sobra kayo. Mga tuta kayo ni Duterte. Grabe, don't say that. Ay, grabe ka. Para kang baka ma-demanda ng contempt. Para kang attorney. Anyway, yun na nangyari. Para hindi naman masabi kung walang nangyayari. May inaresto silang 2 tao. Yun, para may maibita naman sila. Yung isa, ginagamit daw yung ATM na doon yung ATM na yun, pagmamaari, noong missing sa Bungero. Hindi natin alam kung napulot lang niya yun, pero inaresto siya. Yung isa naman, nakita sa CCTV kasama nung missing sa Bungero. Nako, yan na. So palpala na, talagang bulgara na ito. Kung ano yung, kita nyo, sumisisid pala ito si mamang nangingitim. Kaya pala kulay itim, mahilig sa sisid. Ito, harap-harang sinupalpal ni Karen, itong si Rigon. Rigon ba to? Ridon. Tila sa pagtatakip nito kay Saldico. Huwag mo kasing pagtakpan si Saldico. Huwag ganun. Pag may problema. Lusutan nyo na lang pag nademanda kayo. Ganun lang yung kasimple. Pero pag tatakpan mo, wag. Halatado naman, sabi ni Aling Ledesma. Sino nagsabi niyan? Ito, title dito, wag mo kasing pagtakpan. Ang hirap sa inyo, ginawa kayong attack dog. Lahat na lang binira nyo sa mga Duterte. Ngayon, pag may problema sa iyo, sa panig nyo, pagtatakpan nyo, wag naman. Karen, sa unang pagkakataon, may puntos ka sa akin. So, palpalin mo. Parang naglolokohan tayong lahat. Pinapagalitan nyo yung DPWH, pero yung totoo, the corruption starts with Congress owning contractual companies, these construction companies, and getting alleged kickbacks
So, will you call them? Well, ang trigger po for the Tri-Committee to invite anyone, including legislators, including... No, will you call Zaldico? That's a direct question. Yes, if he is named as a part of anomalous deals, then he will be asked... Iharap nyo. Pwede ba? Kahit sa Lunes, iharap nyo itong si Ko. Para malaman ng taong bayan kung ano yung tinatago. Huwag nyong pagtatakpan. Dire-diretso na to. At abangan nyo ang Blue Ribbon Committee ni Chairman Senator Marcoleta. Pag kayo pinatawag dyan, kayo naman. Kayo naman ang babalasahin. Dati, sila ang bumabalasa sa Kamara. Ngayon, tignan nyo naman kung paano kayo balasahin sa Senado. No, he is a founder of, he is a part owner, SunWest and High Tone. Records show it. Diretsuhin na kita. Yung SunWest Incorporated had 79 projects na flood control. They were given 10 billion pesos. Ang founder nun, si Zaldico. Ang High Tone, 61 projects. 4.8 billion pesos. This is on record. Grabe. Bakit di sila ang ipatawag? Parang naglolokohan tayong lahat. Actor, hindi naman lalakas ang loob ng contractor kung walang backer yan na congressman. Tama! Alam mo naman yun. Sino namang contractor gagawa ng substandard na trabaho? Hindi makasagot itong si Redon eh. Binabalasan na siya eh. Kumbaga sa beng-beng, ganon, kung bardaguling ka. May puntos ka sa akin, Ate Karen Davila. May puntos ka. Dagdagan mo pa, balasahin mo yung mga durobo. Kita nyo naman ang nangyari dito sa Bulacan. Diba? Flood control project, bitin. Ang laki ng pondo. Hindi pa tinuloy. At mali pa yung engineering design, sabi ng ikangan ni Aling Ledesma. Kung hindi siya hiningan, di ba? Kinailangan na niyang magbayad in advance. So now, the contractor has no choice. Good morning, Karen. Thank you for having me. All right. Now, do you believe that the House actually still has the credibility to investigate the corruption with flood control projects? Well, I think the commitment of the House of Representatives is basically to implement the presidential pronouncement to look into flood control projects. So, as a result of the briefings, the House will be forming a tri-committee with the Public Accounts Committee, Public Works Committee, and the Good Government Committee to look into all the infrastructure and flood control projects that are deemed anomalous, substandard, ghost, and incomplete projects by the DPWH. All right, but then would you actually have the courage, for example? I mean, I saw that hearing and actually barraging the DPWH, the agencies, they're not the prime. They're not the masterminds of the corruption here, right? You've seen how the budget is made, kung saan sinisingit, ginagamit ang flood control. The president comes out with a list, so diretsuhin na kita. Yung SunWest Incorporated had 79 projects na flood control. They were given 10 billion pesos. Ang founder nun, si Zaldico. Ang High Tone, 61 projects. 4.8 billion pesos. This is on record. Bakit di sila ang ipatawag? Parang naglolokohan tayong lahat. Pinapagalitan nyo yung DPWH, pero yung totoo, the corruption starts with Congress owning contractual companies, these construction companies, and getting alleged kickbacks. So, dito na magkakabukuhan ha. Pag ito pinatawag, diretsahan, itong TRICOM, kung kayo kasangga nyo yan dahil kasama nyo sa party list, huwag nyo hong pagtatakpan. Dahil alam na ng taong bayan kung sino ang kontraktor niyan ng mga flood control project na yan. Ngayon, kung lulusot yan sa inyo, itong Siko, hindi yan lulusot kay Senador Marcoleta. Dahil magkakaroon na ng usapin patungkol dyan. Usapin kung sino ang dumorobo sa flood control project. Magkano ang dinorobo. Alam ho ng mga senador yan. At kayo, mag-ingat-ingat na kayo dahil malalaman ng mga butas nyo. At hindi lang si Ko ang kasabwat dito, sabi ni Aling Ledesma. Lulutang din ang pangalan ng pinsan ni Bungit-Ngit dito. Pag lumutang ang pangalan ng pinsan ni Bungit-Ngit, malamang
Oo, ibubulgar niya rin itong si Bungit-ngit pag nagkataon, kung meron man. O, abangan natin yan. Kaya yan, ito, ang dapat muna natin tutukan. You call them? Well, ang trigger po for the TRI committee to invite anyone, including legislators, including... No, will you call Zaldico? That's a direct question. Yes, if he's named as a part of anomalous deals, Sana then lang. he will be asked. No, he is a founder of, he is a part owner, SunWest and High Tone. Records show it. So will they be called? And Yes. you will call them? Yes, if they are named as part of anomalous transactions relating to infrastructure and flood control projects, then they will be asked to sit before the TRI committee and explain themselves. But again, to be very clear, I've seen all of the other documents. I think Congressman Zaldico has already divested himself from West. I mean, Representative Ridon, you and I know that everybody divests themselves, but that is just a matter of record. Yan Divesting means nothing. Tama. You know that. Matanda na tayo. Tama. Alam natin yun. Pahiya si Ridon. Binalasa, diretsang sinupalpal ni Ate Karen. Very clear. This divestment is the particular requirement under the law. No, so ibig sabihin, if he is actually, again, the trigger for the investigation, whoever it is, whether a legislator, contractor. Alam nyo naman yan, wag na tayo maglokohan. Alam nyo naman ng mga kontradistang kongresista. Di ba? Mas malaki pa ang kinikita niyan doon sa mga lehitimong kontraktor na namumuhunan na makakakuha ng project dito sa gobyerno. Pero ito, sila na mismo ang congressman na kontratista. Dapat nga bawal yan eh. Kung ikaw ay isang public servant, hanggang sa 5th degree ng family relation, hindi ka pwede na kumuha ng kontrata. Oo, hanggang sa 10 degree relationship. Wag. Oo, kasi merong anomalyang mangyayari. Kaya hindi natin masabi, nagkakabulgara na, kaya init na si Ate Karen Davila, yan, wala kang magagawa kundi sa harap-harapan kang ipahiya, so palpalin ka dyan. High government official, if they are named in an anomalous deal, they will be asked to sit before Congress and explain themselves. Okay, because to focus on the contractors themselves would be, I would have to say, half the justice done. Because ang contractor, hindi naman lalakas ang loob ng contractor kung walang backer yan na congressman. Alam mo naman yun. Sino namang contractor gagawa ng substandard na trabaho kung hindi siya hiningan? Diba? Kinailangan na niya. Bukod doon, siyempre may inspection yan. Kung halimbawa, hindi papasa at alam na hindi papasa dahil ginawa ng magic ang isang proyekto, wala siya magagawa. Pero kung may kasabwat na isang kongresista, itong contractor, pasa lang ng pasa yan. Billing lang ng billing yan. Ganun yan kasimple. Pera-pera ang labanan, sabi ni Aling Ledesma. Di ba? Totoo. Totoo talaga. Magbayad in advance. So now, the contractor has no choice. Tama. Well, again, these are assumptions that you are making at this point, Karen. No? We would want to be able... Totoo naman sinasabi ni Karen, hindi yan assumption. Lahat yan ay nangyayari. Lahat yan posibleng nangyari. Pero kung pagtatakpan nyo, sabi ni Aling ni Ate Karen, galingan nyo pagtatakip. Halata, doon na kayo eh. Kita nyo? Assumption lang. Woo! Naman. Huwag mo nang pagtakpan ng amo nyo. Sisiwalat at sisiwalat kung ano man merong baho. Lalong-lalo na ito si Balulong. Ang balita daw dyan, merong project sa Leyte. Hanggang ngayon, di mo lamang kung nasaan yung project, sabi ni Aling Ledesma. To see it on a fact-to-fact basis, on a case-to-case basis, ito po actual anomalies that are being seen with the flood control project. And again, in the hearing in the briefing yesterday, the DPWH actually said that to date, the 15 contractors named by the president, they have not seen yet, as of yet. Ayun na naman talaga. Taki pang blues na naman tayo eh. Anomalies relating to substandard projects,
anomalies related And why do the investigation at all? Why waste the people's money and do it if you are not out for blood? It seems to me that, you're telling me walang problema, ba't ka pa mag-iimbestiga? Tama. And kailangan ko natin to do a step by step. This is not... Wag ganun. Mali yun. Tama yung sinasabi ni Ate Karen. Bakit ba gagastos pa tayo sa pag-iimbestiga? Bakit pa mag-waste pa tayo ng pera sa pag-iimbestiga kung wala namang step ka dyan? Tigilan nyo kami. Gusto nyo lang talagang pagtakpan. Alam nyo, asar na yung mga, kita nyo namumblema na si Bungit-ngit kung paano niya pagtatakpan itong mga nabubukong proyekto. Kasi marami nagsisiangal Di ba? Ngayon, hindi niya pwedeng tumbukin o dinaan niya sa media na mismo ang maghanap ng ebidensya at mag-imbestiga. Saan ka makakita nun? Ngayon, ito na, naghahanap na ng butas. At nag-iimbestiga na ang ating mga kababayan. Lumalabas na ang katotohanan. Ngayon, paano pa nila itatanggihan? Eto, sa pamamagitan na itong mama na to, na alam niya yung tao na yun ay kontraktor, ayun. Lumalabas sa dila, sa bibig, ay parang feeling natin kinakampihan pa ata, di umano sabi ni Aling Ledesma. Witch hunt, Karen. I think we have to be able to explain to the people how the process actually works for us to be able to see where the policy gaps are and to make sure that the gaps are actually plugged. No? Kaya nga no less than Majority Leader Sandro Marcos had already stated na gusto niya yung bill ni Senate President Cheese na to further expand yung pong mga disclosures and prohibitions po ng mga magkakamag-anak ng mga politiko na sumasali po sa mga kontrata ng gobyerno. Okay. Tapos ano mangyayari? May nakakalusot pa rin. But Representative, I want to ask you, do you believe it is a conflict of interest for a congressman to own a construction company and actually participate in government projects? Well, I to state the constitutional prohibition. Members of Congress, senators or congressmen cannot be involved in any government contract. So whatever it is, whether construction or supply of goods. Bakit nakalusot yung boss nyo? Yan ang malaking tanong. Big question mark yan. Kung sila pwedeng kasama po rito. At kung kasama man sila rito, dapat pagbayarin mo sila, panagutin po sila. Not just the constitutional prohibition, anti-graft laws, anti-graft and corruption law po natin, bawal po within the third degree of consanguinity na nakikisaw-saw yung po mga kamag-anak ng mga politiko. And do you believe, Representative Ridon, that legislators are violating this? As of today, wala pa ho tayong nakikita ng dokumento We are leading an investigation, so we will have to be able to rely on the Paano kung meron ng dokumento at nag-violate sila? Kaya nyo ba silang tanggalin? O hinahamon kayo ng taong bayan? Kaya nyo ba? Pwede ba kayo maging boses? At pwede ba kayong magsalita? Na kaya nyo tanggalin itong mga amo nyo? Documents and the facts that are being presented to us as we go along the investigation. Pero I'm quite certain we had seen it already in the PDAF scam. Pagka merong whistleblower na nagpunta sa Kongreso, nagpunta sa executive, blows the whistle, I think sa dulo naman po magkakaalaman po talaga tayo kung sino po yung mga sangkot dito. Okay. Yan na. Sana lang magkaalaman kung sino yung mga sangkot. At gusto rin namin may mapanagot, hindi yung puro kwentong-kwentong kutsero lang. Agaya nito, ni Senador Marcoleta, tiyak si Senador Marcoleta ang babalasa dito sa mga dorobo na ito. Gusto namin yan, kaya naninindigan siya, kanyang balita, naninindigan siya doon sa lahat ng mga sinabi niya. Pasok, Senador. Sila ba yung marketer? Sila ba yung promoter? Hindi. Nakaka-influensya ba sila nung outcome ng gaming activity? Hindi. Sa mga tweet, sabi ko, nagiging intermediary lang siya, naging conduit. Pagka yung customer at saka yung online gaming facility, nagkasundo na sila, babayaran, pupunta dito. Sinong pambayad? Ba't ito yung parurusahan mo? Sabi ko kay Alten ko, ikaw, ang saya mo. Dito ka lang pala babayad. Hinihigpitan niya. Ang saya ng buhay mo, tinihigpitan mo. Hindi bale, ganito na lang gawin natin, sabi ko. Mr. BSP,
para lang kako, wag na nila kayong pagdiskitahan. Total kayo naman ang regulator ng e-wallet. Tandaan mo, online gaming operation, ang operator PAGCOR. Yung e-wallet ang regulator Bangko Sentral. Sir, sabi ko, kahit hindi pa tayo tapos. Pwede ba nating pag-agreehan ngayon that we can temporarily suspend yung link ng lahat ng online game operators sa Paymaya. Lahat ng link, i-delink lahat. Hindi na magagamit. Oh, yes sir, sabi niya gano'n. Ngayon, actually po, kanya, ginawa na po namin. Ngayon, ito namang mga kasama ko, mayroong nagganon. Tinignan. Bakit sinasabi? Yan. Doon na silang umano ngayon. Kasi nahalata ko, yun ang gusto nilang parusahan. So sabi naman, hindi po, kaya nahigi po kami ng 48 hours. Pamira naman yung isa. Bakit kailangan pa ang 48 hours? Bakit ilang pang mamamatay ng mga tao? Ganito. Oh, yan, nakita. Teka muna ako, sandali lang. Ako na nga nag-suggest, mabuti na lang, mayroong isa na mayroon tayong magagamit habang pinagtatalunan pa ito. You are barking on the wrong tree. Ikaw, Kako Altenco, may problema eh. Sa PAGCOR. Ikaw ang hindi gumalaw. Pagkatapos ngayon, lahat Kako ng pananagutan, lahat ng responsibilidad, bibigay mo rito. Dahil Kako, may experience ako sa iyo eh. Talagang, binuos ko na talaga doon. Nagsosorry siya. Hindi nga ako. Tatanggapin niya sorry mo. Paano ngayon ako boboto? Mapipilitan ako ngayon, wala akong choice. Kung hindi, total ban. Kasi nga, wala kayong may puprovide ng magandang alternative eh. No, para maintindihan ng ating kababayan kung paano ang naging tayo ko doon. Ayun. Pero may isa pa hong mainit na paksa na this past few days, actually matagal na, pero itong mga nakaraang pong araw ay lumitaw ho kasi yung mga kontratista ng mga flood control project. Mismo ang Pangulo pa nga ang naglilitaw, naglabas. At ng mga kung ano-anong mga korporasyon ito, Sen. Yan na. At meron pa siyang website na binuo itong isumbong mo sa Pangulo. Isumbong daw ng mga tao ang mga alam nilang katiwalian tungkol sa flood control. Ito ang bago. At ito po yung ating papaksain na isasama ho natin ng ating mga kababayan. At meron silang magandang... Sa pamagitan ng Vox Populi natin? Vox Populi, opo. Anong itatanong natin sa kanila? May mungkahi po kasi si House Minority Leader at 4-piece Party List Representative Marcelino Libanan. Ang sabi niya, kung gusto talaga nating matigil itong problema sa baha, bibigyan ng Kongreso ng emergency powers ang Pangulong Bongbong Marcos. Total, ang Pangulo po ang naglantad na ng mga pangalang ito o ng mga korporasyong ito. Inatasan din niya ang DPWH na i-audit ang mga proyekto. Mas maganda daw na merong congressional action para mabilis daw ho na... Akala ko ba emergency power? Bakit congressional action? Ayun nga ho, sila magbibigay sa Pangulo. Kasi may mga bureaucracy pa daw, may mga kung anong technicality, legalidad, para daw mabilis. Kagaya ng pag-i-issue na, bakit may right of way dito? Relokasyon ng mga apektadong mamamayan. Pagka magagawa ng mga flood control project, kailangan daw emergency power na para maitayo na ito. At makita natin na meron talagang... Bakit? Ang problema ba right of way? O nililis lang nila yung yun nga, issue? Ba't kailangan pang bigyan natin ng Pangulo ng emergency power? Kanino ba nanggaling ang problema? Dapat magkaisa na lang yung mga contractor sa House of Representatives. Na itigil na ninyo yung ginagawa ninyo. Diba? Parang PAGCOR eh. Operator ka na, regulator ka pa. Contractor ka, congressman ka pa. Inconsistent yun eh. Diba? Pagkatapos, yung mga pag-i-insert ng mga proyekto, paggagawa ng mga project na hindi naman, hindi ba nung isang araw ay na-discuss natin dito, Nelson? Isang revetment, meron siyang slope. Isip-isipin mo yung slope wala man lang kahit kawayan lang, wala Puro lupa. Nako po. Yun ang anong emergency power ang ibibigay sa presidente? Kayo na po ang magkusa dyan. Na yung pera po ng bayan, wag po ninyong lalaruin yan. Sa Martes kasi, Nelson, uumpisahan ko na yung flood control investigation. Sa Blue Ribbon. Blue Ribbon na po ito. Blue Ribbon na! Yayari na sila. Challenging yan. Mahirap talaga sa laki ng problema kinakaharap natin dyan. Ngunit ako naniniwala kapag ka nakipag-cooperate ang mamamayan. Anong may emergency na ibibigay sa Pangulo? Kaya nating imbestigahan yan, makipag-cooperate lang ang taong bayan. Tama. Matukoy natin. Yan mga kasama ha. Hinahamon na tayo ni Senator Marcoleta. Makipag-cooperate tayo lahat. Dito sa investigasyon ng Blue Ribbon.
At unang-unang imbestigahan, itong si Balulong, pangalawa si Ko, at alamin kung sino yung mga kasabwat nito. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, paki-like and share ang video, abangan natin ang imbestigasyon sa Martes. Hanggang sa muli, bye-bye!